Mag-iingat ang mga taga Mindanao dahil nagbabadyang magpatuloy pa ang mga pag-ulan. Binaha ang maraming lugar doon dahil sa epekto ng isang low pressure area. Magbabalita si Bril Montalvo ng Radyo 5 Davao. Patawid sana sa baha ang motorsiklong ito na nakuna ng video ng netizen mula Caraga, Davao Oriental. Pero dahil rumaragasa ang tubig, nahulog siya sa gilid. Nakaahon ang lalaki pero ang motor niya tinangay na ng baha. Inabot naman ng maputik na tubig ang tulay na ito sa barangay Machao sa Mati City at halos umapaw na rin ang ilog. Ganyan din ang eksena sa kalapit namang barangay Badas. Rumaragasa rin ang tubig kaya itinigil muna ang pagbuo sa naturang tulay. Nagkaroon din ng landslide sa Mati-Tarragona Road kaya natabunan ang mga kalsada. Sa bayan ng Manay, daan-daang bahay ang ilang araw ng lubog sa baha dahil sa pag-ulan. Ang mga residente sa Baganga sa pilitan ng ilikas dahil sa tuloy na pagtaas ng tubig. Sa New Bataan naman sa Davao de Oro, hindi na madaanan ang Bangoy Bridge na halos gumuho na. Ang Panabo City sa Davao del Norte nagdeklara na ng state of calamity. Lalo't 20 sa 40 barangay ang lubog sa baha. Higit 13,000 pamilya naman ang apektado. Ayon sa Pag-asa, apektado ng trough o extension ng low pressure area ang halos buong Davao Region. At inaasahang magpapatuloy pa ang sama ng panahon hindi lamang sa Davao Region kundi sa ilang pang lugar sa Mindanao at maging sa Visayas. Pinababantayan din ang posibilidad ng panibagong LPA. By next week, may possible low pressure area po ulit na posibleng mabuo sa ilalim ulit or sa south ulit ng Mindanao. Pero yun nga, medyo may may uncertainty pa dahil medyo malayo-layo pa. Base sa tala ng OCD-11, may 2 residenteng nawawala sa landslide sa barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Tuloy naman ang pagbabantay nila, lalo't mas dumami ang mga bahang lugar nang magkaroon ng LPA. Nung shear line, ang flooded talaga is Davao del Norte. Pero ngayon, iba ang takbo ng panahon. It's De Oro and Davao Oriental ang heavily flooded. Para sa 1PH, Bril Montalvo, Radyo 5 Davao.